Magandang araw mga classmates at welcome sa Wikaharian Online World. Ako si Ate Michelle. Kumusta kayong lahat? Kayo ba, paano nyo ipinakikita ang pagmamahal ninyo sa bayan o pagmamahal sa ating bansa? Alam nyo, kahit mga bata pa kayo, pwedeng nyo pa rin ipakita, no, yung pagmamahal sa ating bansa. Okay? Ano ba yung mga pwede nating gawin? Siyempre, bilang bata, pwede nating gawin ng mabuti yung ating tungkulin. Halimbawa, yung pag-aaral ng mabuti. O, tanyo na, yung pag-aaral ng mabuti, hindi lang yun para sa inyong sarili, kundi para sa inyong bansa. At siyempre, mas importante yung pagiging mabuting mamamayan. No? Ibig sabihin nun, dapat sumusunod tayo sa mga batas. Okay ba yun? Kayang-kaya nyo bang gawin yun? Sigurado ang kaya nyo yan. Okay. Sa araw na ito, ipagpapatuloy natin ang pag-aaral sa mga tunog ng mga titik. At ang pag-aaralan nating tunog ngayong araw ay maririnig natin sa unahan ng mga salitang babanggitin ko. Pakinggan ninyong mabuti ha. Ang mga salitang ito ay rosas, reyna, at regalo. Narinig niyo ba ang mga salita na binanggit ko? Ulitin ko ha. Rosas, reyna, at regalo. Ano yung narinig niyong pagkakapareho doon sa tatlong mga salitang aking binanggit? Narinig niyo ba yung tunog sa unahan ng mga salitang ito? Sigurado akong marami sa inyo kaya nang marinig yung tunog sa unahan ng mga salita. At alam kong marami rin sa inyo ay narinig ang tunog na R. Ulitin nga natin. R. At ang tunog na ito ay ibinibigay ng titik R. Okay? Ulitin nga natin ang tunog ng titik R. Sabihan niyo ako ha. R. Isa pa. R. At isa pa ulit. R. Yan. Alam niyo ba, ang tunog ng titik R, yung tunog na R, hindi lang natin yun naririnig sa unahan ng mga salita. Maaari din natin itong marinig sa gitna, katulad na lang sa salitang barya. At ganoon rin sa salitang barko. Narinig niyo ba yun? Barya at barko. Naririnig din natin ang tunog na ito sa hulihan ng mga salita. Gaya na lang sa mga salitang motor at doktor. Ulitin natin. Motor at doktor. Yan. Meron pa ba kayong alam ng mga salita kung saan naririnig natin ang tunog na R o kaya R? Okay? Pwede itong marinig sa unahan, sa gitna, o kaya sa hulihan ng salita. Sige nga, pagbigay kayo ng iba pang halimbawa. R, R, R. Okay? Meron ako ditong suot. Ito ay, okay, hindi masyadong halata, pero ito ay isang relo. Ayan, relo. Ayan, alamin natin kung paano isulat ang titik R. Okay ba yun? Nakikita niyo yung titik R sa inyong mga screens. Sabayan niyo ako sa pagsusulat nito. Okay? Kuha tayo ng papel at kahit na anong panulat at subukan nating isulat ang malaki at maliit na titik R. Okay? Magsimula tayo sa malaking titik R. Okay? Sinusulat ito, no? Gamit ang isang mahabang pababang linya, katulad nito. Yan, tuwid na linya. Pagkatapos, gagawa tayo ng pakurbang linya mula dito sa itaas, papunta dito sa gitna. Ayan, naalala nyo ba kung paano natin sinusulat ang titik B? Yan, di ba parang ganyan din, nilalagyan din natin ng pakurbang linya. Pagkatapos, magsusulat naman tayo ng pahilig, no? Or patagilid na linya katulad nito, pababa.
Yan. Okay, ulitin natin. So, gagawa tayo ng mahabang linya pababa, linyang pakurba, at linyang pahilig pababa. Yan, or diagonal. Okay, yan ang malaking titik R. Paano naman natin sinusulat ang maliit na titik R? Magsisimula tayo sa gitna. Guguhit ulit tayo ng tuwid na linya pababa. At pagkatapos, gagawa tayo ng pakurbang linya papunta dun sa itaas. Kita nyo ba yon? Ulitin natin. Pababang linya at pakurbang linya. Okay? Ito ang malaki at maliit na titik R. Yan. Subukan nyo rin yan ha. Mag-practice kayo sa pagsusulat ng malaki at maliit na titik R. Okay. Ayan. At dahil mukhang kayang-kaya nyo nang isulat at bigkasin ang tunog ng titik R, subukan naman natin ngayong mag-practice sa pakikinig ng tunog ng titik R. Okay? Subukan natin ng inyong galing sa pakikinig gaya ng lagi nating ginagawa. Meron akong mga larawan na ipapakita sa inyo, no? Lahat sila ay may tunog na R, o lahat sila ay may titik R. Pero aalamin natin kung saan naririnig ang tunog na her or her sa mga salitang ito. Ito ba ay nasa unahan, sa gitna, o sa hulihan? Okay? Sige, simulan na natin. Okay? Tignan natin ang unang larawan. Ang unang larawan ay riles. Okay? Riles. So, alam niyo ba yung riles? Kung saan ito yung kung saan dumadaan yung mga tren, diba? Riles. Saan natin naririnig ang R o yung tunog ng R sa salitang riles? Riles. Sige nga, sabihin natin ulit ang salita. Riles. Riles. Naririnig natin ang tunog ng R o yung R or her na tunog sa unahan ng salita. Tama kayo. Yan. Okay, punta na tayo sa susunod na salita. Ang susunod na salita naman ay, tingnan nyo mabuti, pera. Pera. Saan natin naririnig ang tunog na R or R sa salitang pera? Kung sa unahan, kung sa gitna, kung sa hulihan. Okay? Pera. Pera. Sige nga, pakinggan natin. Pera. Hindi siya pwedeng unahan kasi iba yung naririnig ko sa unahan. Yung naririnig ko. Sa dulo naman, sa hulihan, pera. Yung naririnig ko. Kaya, ang sagot ay gitna, yung tunog na R or R sa salitang pera. Okay? Tama kayo. Very good, classmates. Okay. Ngayon naman, tignan natin ang susunod na larawan. Ito ay pader. Pader. Saan naririnig ang tunog na R or R sa salitang pader? Ito ba ay sa unahan, sa gitna, sa hulihan? Okay, kung ang sagot nyo ay sa hulihan, tama kayo. Nasa hulihan nga ang R or R sa salitang pader. 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 Okay, nasa hulihan, nasa dulo. Okay? Ang husay nyo namang tumukoy ng lugar kung saan naririnig ang tunog ng titik R. Sa tingin ko, handa na rin kayong makinig sa ating kwento ngayong araw. Bago natin basahin ang ating kwento,
may tatanong muna kasi ako sa inyo. Ayan. Naranasan niyo na ba na mahuli sa klase? O naranasan niyo na bang malate sa klase? O may kilala ba kayo na parating late? Alam niyo kasi sa kwento natin ngayon, meron tayong makikilalang bata na laging nahuhuli sa klase. Sige nga, alamin natin sa kwento kung ano ang matututuhan niya tungkol sa pagsunod sa tamang oras. Okay? Ang kwento natin ngayong araw ay pinamagatang si Romy at Randy. Ito ay sinulat ni Ate Angelica Mendoza. Si Romy at Randy ay magkapitbahay at magkaibigan. Madalas, magkasama silang dalawa sa iba't ibang gawain. Magkasama sila sa eskwela at magkasabay umuwi pagkatapos ng klase. Pareho rin silang mahilig maglaro ng basketball. Ngunit kahit magkaibigan, magkaiba sina Romy at Randy. Ayaw na ayaw ni Romy na nahuhuli sa klase. Samantalang laging huli pumasok si Randy. O sino to ang laging huling pumasok? Si Randy. Lunes ng umaga, nahuli na naman sa klase si Randy. Randy, sikapin mong pumasok sa tamang oras. Mahalaga ang ating leksyon. Paliwanag ng kanilang guro. Nang matapos ng klase, pinaalalahanan sila ng kanilang guro. Agahan niyo ang pagpasok bukas. May bibisita sa atin at tiyak kong kilala ninyo. Naisip ang magkaibigan. Sino kaya ang bibisita bukas? Habang naglalakad pa uwi, may iniabot si Romy sa kanyang kaibigan. Ito ay isang kahon na kulay rosa. Sa tingin ninyo, ano kaya ang laman ng kahon na ito? Alamin natin, ha? Randy, bukas dapat gumising ka ng maaga. Makakatulong ito sa'yo. Sabay bigay ng kulay rosas na kahon. Nang makauwi sa bahay, inilapag niya ang kulay rosas na kahon malapit sa kanyang kama. At iniisip pa rin niya kung sino kaya ang bibisita bukas. Inabot siya ng gabi kaiisip hanggang siya ay makatulog. Kinabukasan, nagising si Randy dahil sa tunog mula sa kahon na bigay ni Romy. O sa tingin ninyo, ano yung nasa loob ng kahon na gumagawa ng tunog? Sige. Ito ay tama ka, Monica, ito ay isang orasan. Ayun, oh. At nang makita niya ang oras, agad siyang nagmadali. Tanghali na at huli na siya sa klase. Nang makarating sa eskwelahan, nakita ni Randy na maraming tao. Nakita rin niya ang kanyang idolo sa basketball, si Rocco. Yung palang special nilang bisita, no? Yung basketball player na si Rocco. Paalis na ito at pasakay na ng sasakyan. Randy! Sigaw ni Romy. Sayang, hindi mo naabutan si Rocco. Bisita siya sa klase natin. Malungkot na malungkot si Randy. Alam niyo, simula noon, parati nang sinisikap ni Randy na dumating sa oras. Na maunawaan niya ang kahalagahan nito. At dyan nagtatapos ang ating kwentong may pamagat na si Romy at Randy. Okay, yan. Nakilala natin ang bata na laging huling dumarating sa klase. Okay, o sige. Meron akong mga katanungan tungkol sa kwento at sagutin niyo lang. Una, sino ang magkaibigan sa kwento? Sino ang magkaibigan? Ano ang pangalan nila? Sina blank at blank. Ano ang pangalan ng dalawang magkaibigan sa kwento? Ayan, si Romy at
Randy. Ayan, tama ka. Okay, ngayon, sino sa dalawang magkaibigan ang laging nasa oras pag dumarating sa paaralan? Sino yung hindi nalilate? Tama, si Romy nga ang hindi nalilate. At yung laging nalilate, no, yung laging nahuhuli sa klase ay si Randy. Okay? Para matulungan si Randy na gumising ng maaga, ano ang ibinigay ni Romy sa kanya? Alala niyo ba yon? Yung binigay ni Romy kay Randy? Oo nga, regalo. At yung regalo ay isang orasan. Tama kayo. Okay? Ayan. Pero kahit na binigyan na ni Romy si Randy ng orasan, nahuli pa rin siya sa klase, di ba? Pero dahil sa naranasan niya na hindi niya naabutan yung paborito niya basketball player na bumisita sa kanyang klase, natutuhan na niya na sumunod palagi sa oras, no? Wag nang malilate. Kasi pag nalilate siya, hindi siya nakakasali doon sa masasayang gawain na meron ng kanyang klase. Oo nga, nakinig kayo ng mabuti. Okay, so natutuhan natin sa kwentong ito ang kahalagahan ng oras. No? Kayo kahit bata pa lang, kailangan masanay na kayo sa tamang paggamit at pagsunod ng oras. Okay? Para hindi natin nakakalimutan yung mga importanteng bagay. Okay? O, mga classmates, tulad ba kayo ni Romy o ni Randy? Sana tayong lahat ay katulad ni Romy na laging sumusunod sa oras. Okay ba yun? Okay. At classmates, sana nag-enjoy kayo sa ating aralin ngayong araw. Napakarami nating natutuhan ngayon at mas marami pa tayong matututuhan sa mga susunod na araw. Maraming salamat mga classmates at magkita-kita ulit tayo sa susunod. Paalam!